Magandang araw po. Sa bidyong ito, ipapakita natin na ang ating lupa ay mataba at sagana sa mga microorganism na tumutulong sa ating mais para lumaki. At huwag kayong alis, tapusin niyo po yung video para matuto po kayo at gumanda rin po ng gaya nito yung inyong mga mais. Itong mais natin ngayon ay 30 days na lagyan na po natin siya ng pangalawang abono. Yun na po yung last. At nag-spray na tayo dito ng pandamo. Kita nyo, patay na yung mga damo. Nag-spray na rin po tayo dito ng unang foliar fertilizer, yung ANAA at saka yung 3K fertilizer. So makikita natin na talagang umuusbong at saka hindi na maawat sa paglaki. Itong ating katabi, mas nauna po ito ng 3 araw yata, pero nakapag-abono na rin sila, napatubig. Pero sa atin, hindi tayo papahuli. Nahuli man tayo, pero mauuna po na po itong ating mais. Ipakikita po natin ngayon sa inyo na yung mga indication na ang ating lupa ay mataba. Dito sa atin, may mga tumutubong kabuti na hindi tumutubo sa ating mga paligid na or sa mga katabi nating mga nagtatanim ng mais. Dito lang po sa atin tumutubo yung mga maraming kabuti dahil halos 10 years na po tayong gumagamit ng probiotics or yung tinatawag nating lactobacillus. Hindi pa tayo nagtitinda dati ng 3K fertilizer, gumagawa na po tayo ng probiotics na ini-spray po dito. Kaya makikita nyo, napakaraming kabuti dito sa ating bukid. Yan o. Nagkalat po yung mga kabuti dito sa ating bukid. Nauulam po yan. Kaya lang sa dami, parang hindi na natin mahasikasong kumuha. Pero pag gusto po ninyo, ngayong araw na ito, isang linggo lang po to mawawala na ito pag safe po ito kainin dahil makita nyo, wala po siyang singsing. Marami pong kumukuha dito pero siguro nakalimutan po nila. Ito kasi taon-taon na, siguro hindi lang 5 taon nang sunod-sunod na mayroong kabuti dito. Tingnan nyo, safe po ito kainin dahil wala po siyang singsing. Kung mayroon po itong singsing, poisonous po ito na kabuti. Pero tingnan nyo, ang daming kabuti. Ayan, ito yung indikasyon na fertile yung ating lupa. Maganda po siyang tamnan, kaya makikita ninyo hindi po tayo bumababa sa 10 tons per hectare na dry po dito. So makita nyo, lumalabas na yung mga dahon ng ating mga mais, magiging yard long or 1 meter yung haba po ng ating nung dahon ng ating mais, no? So verde na po siya, umaarangkada na po, lumalaki na talaga. So dyan may pagkita ko na po sa inyo kung ano yung mga indikasyon ng ating lupa ay mataba dahil sa dami ng mga kabuting tumutubo. No, hindi lang po dito sa banda rito, talagang nagkalat po yung kabuti dito sa ating pinagtatamnan na mais yan, no? Ang dami. Siguro kahit isang sako na kabuti na no, marami tang na dry na kabuti, Pwede po itong kainin. Safe po itong kainin. Dati nangunguha kami pero ngayon di na. Yan, pero safe po yung kainin. Dami dito. Siguro magtatagal pa to ng 2 araw. Marami pang tumutubo. Marami nagsusulputan pa lang siya. Ganito, nagsusulputan to. Ang dami, Ayan. So ito safe po lang kainin. Taon-taon ganyan po ang makikita natin dito. Basta December, yan, daming kabuti. Nabubulok po kasi yung mga rice straw dyan. Nabubulok yung mga iba pang mga organic material na kakainin ulit ng mais. Kaya makita nyo ang ating mais, halos salubong na yung kanilang mga salubong na yung kanilang mga dahon. Nung nag-spray ako dito ng foliar fertilizer, talagang nakakasugat na yung dahon niya. Sa 30 days ngayon, mag-spray ulit tayo ng power grower at saka
bibitol, or kahit hindi na yung bibitol pero pag malilit ang yung mais, kailangan nyo po ng bibitol. Ito po yung mga tumutubong ko, ano. Ang dami, oh. Oh, yan. Yan. Ang dami. Dito lang po sa ating bukid yan makikita. Sa mga katabi kong bukid, wala pong mga kabuti. So patuloy po kayong mag-update sa ating video kung halimbawa mayroon tayong mga bagong procedures, no, na ginagawa. Dito same pa rin yung ating procedures na ginagawa. 0 to 7 days. Maaga po tayong nag-aabono ngayon, hindi na natin inaabot yung 7 days. 0 pa lang, katatanim pa lang, nag-aabono na po tayo. So kitang-kita po yung mga kabuti, ang daming talaga nagkalat po dito na kabuti. 0 days or 1 days after planting, pwede na pong magtanim ay mag-abono. Pero siguraduhin po ninyo na 7 to 10 days ay magpapatubig po kayo. Napakarami talagang mga kabuti, oh. Ayan. Ang dami na wala po sa ating mga katabing bukid. Dahil sabi ko nga sa inyo, tayo lang yung gumagamit ng foliar fertilizer. Itong ating katabi, medyo madalang yung tubo ng kanyang mais. Sayang. Siguro yung mga mumurahin na mais na naman yung kanilang tinanim dito. Sa atin, makita nyo ang napakakapal ng ating mais. At ipapakita ko rin sa inyo yung mga tinira ng fall armyworm, you know. Yan, oh. Yan. Meron pa din yung fall armyworm. Pero hindi na po tayo takot dyan. Nasanay na po tayo sa fall armyworm na yan. Last year nga nung hindi, ngayon taon na to, nung nagtanim tayo ng second crop, yun, ang daming paling kabuti. Talagang tinira to ng fall armyworm. Ang dami. So ito, wala na yung namatay na yung fall armyworm nito. Ang dami, talagang akala ko wala akong mapapala sa kanan, pero pinagsunod-sunod natin yung mga ginamit nating insecticide. Yan, nawala. Ito, unang tinira ito sa kabila, then lumipat sa atin. Ang ginawa natin, every 2 days nag-spray tayo, salitan, hindi yung straight na insecticide na ginagamit, iba-iba. Ang ginamit lang natin dito ngayon yung Prevaten, pero yung sinasabi nating Nimbecidin at Delta King, pwede pa rin po yun, malakas po yun timpla. Ayun, no, napakaraming kabuti, nagkalat talaga. Parang sayang, pero kung malapit kayo dito, gusto nyong mag-ulam ng ganyan, libre pong pagkuha dito. Basta wala lang po masisira sa ating mga tanim, pwede po kayong kumuha. Yan yung mga natin. Siya nga pala, hindi natin alam kung anong update ng mais na yan, pero pag marami tayong maaning mais, walang problema sa presyo. Dito sa atin kasi, sa banda natin, mataas ang presyo dahil first class yung mga mais natin dito. Walang katulad sa presyo natin. Tayo dito sa banda parte dito ng Tarlac, ang pinakamataas ang presyo sa buong Pilipinas. Ayun, oh, talagang makita nyo, namumuti yung natin, namumuti yung lupa dito dahil sa dami ng kabuti. Ayan. So kung mayroon kayong mga tanong, mayroon kayong mga gustong malaman na hindi natin nabanggit, pwede po kayong magtanong at sasagutin po natin. Mag-subscribe po kayo para hindi po kayo mawala, at i-share nyo din po yung video para may kasama ko po kayong mag-aaral sa ating mga sinasabi. At lumaki, gumaling po kayo. Maraming salamat. God bless po.